44 BC, Julius Caesar, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, ay pinatay sa loob ng Senado ng Roma. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa mga pulo na hindi pa alam ng mga Romano, may mga taong nakatira sa kagubatan, sa dalampasigan, sa kabundukan. Hindi sila mga tribo na walang kultura. Hindi sila mga primitive na tao na naghihintay ng sibilisasyon. Kundi ang tanong na ngayon ay ito: kung natuklasan ng Roman Empire ang ating mga ninuno, sino ang talagang mahihirapan? Siguraduhin ninyong nakatutok kayo, dahil ang sagot ay hindi ang gusto ng marami. Isipin natin ito ng maayos. Ang Roman Empire sa rurok ng kapangyarihan nito, mga 100,000 hanggang 500,000 sundalo. Mga warship na nagtatakip ng buong Mediterranean, mga engineers na nakakapagtayo ng mga tulay at lansangan na tumatagal ng 2,000 pang taon. Isang sibilisasyon na ang lakas ay nasukat sa pamamagitan ng dugo at bakal. At ang ating mga ninuno, wala pang mga baril, wala pang mga kuta na gawa sa bato tulad ng mga Europeo. Wala pang empire na may opisyal na senado o gobernador sa bawat probinsya. Pero, dito ang importanteng pero, hindi ibig sabihin ng lahat ng iyan na sila ay mahina. Kasi ang digmaan hindi lamang nakasalalay sa bilang ng sundalo. Nakasalalay ito sa lupain, sa klima, sa kung sino ang nakakaalam kung paano mabuhay sa partikular na kapaligiran na iyon. At dito, ang mga Roman ay maaring mapahamak. Alamin muna natin kung sino talaga ang ating mga ninuno sa panahong iyon. Kapag sinabi nating ating mga ninuno dito sa kontekstong ito, pinag-uusapan natin ang mga taong nanirahan sa mga pulo ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol sa 1565, ang mga Bisayan, Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bicolano at daan-daang iba pang grupo. At higit sa lahat ang mga barangay, ang pundasyon ng ating lipunan. Ang salitang barangay ay nagmula sa salitang Malay na balangay, isang uri ng bangka. Dahil ang ating mga ninuno ay dumating dito sa pamamagitan ng dagat, hindi sila mga taong naiwan at nakalimutan ng kasaysayan. Sila ay mga manglalayag na naghanap ng bagong tahanan at natagpuan ang isa sa pinakamagandang kapuluan sa buong mundo. At sa panahon ng mga Romano, ang mga pulo ng Pilipinas ay may sariling sistema ng pamumuno, sariling ekonomiya, sariling kultura ng pakikidigma. Hindi sila ang naghihintay na turuang mamuhay. Nakakaraos na sila o nangingibabaw pa sa kanilang sariling lupain. Pero bumalik tayo sa tanong, mahihirapan ba si Julius Caesar sa ating mga ninuno? Para sagutin ito ng tama, kailangan nating pag-usapan ang tatlong bagay. Una, ang kalikasan ng digmaan sa Pilipinas. Pangalawa, ang katawan at kakayahan ng ating mga ninuno bilang mga mandirigma. At pangatlo, ang lupa mismo, ang pulo mismo bilang kalaban. Dahil ang totoo, ang pinakamapanganib na bagay na harapin ng sinumang dayuhang hukbo sa ating mga ninuno ay hindi ang espada o ang pana. Ang pinakamapanganib ay ang kagubatan. Isipin ninyong kayo ay isang Romano. Bago kayo makarating sa Pilipinas, lumakbay kayo ng ilang buwan sa dagat. Mahirap na. Wala kayong GPS, wala kayong modernong mapa. Nagtitiwala kayo sa mga bituin at sa hangin. Ngayon dumating kayo sa isang pulo, hindi isang maluwag na kapatagan tulad ng Europa o ng Middle East, kundi isang pulo na halos kalahati ay kagubatan. Mataas na puno, makapal na damo, ulan na hindi huminto sa 3-4 na araw. Putik na lumalamon ng mga paa, init na hindi ninyo nararanasan kahit kailan sa inyong buhay. At pagkatapos, may kumukurap sa mga puno. Isang lalaki, 2, 10 lalaki, lahat armado, lahat nakakaalam ng bawat puno, bawat bato, bawat agos ng tubig sa lupaing iyon. Hindi sila lumalaban sa labas ng kagubatan. Sila ay ang kagubatan. Ito ang tinatawag na guerrilla warfare at ang ating mga ninuno ay masters nito bago pa man naging salita ang guerrilla. Pag-usapan natin ang kampilan. Kung hindi kayo pamilyar sa espada na ito, handa na kayong matutunan ang isa sa pinakamarahas na sandata sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang kampilan ay hindi isang simpleng espada. Ito ay isang single-edged sword na halos kasing haba ng isang tao. Mahigit 70 sentimetro ang karaniwang haba at ang ilan ay umaabot pa sa 70. Ang dulo nito ay malawak para sa maximum na puwersa sa bawat hacking motion.
Ang hawakan nito ay gawa sa kahoy na dinisenyo para sa dalawang kamay. Ito ang espada ng mga dato ng mga bayani. Ito ang hawak ni Lapu-Lapu nang patayin niya si Ferdinand Magellan noong 1591 at isyong hindi dapat isantabi. Ang mga taong gumagamit ng kampilan ay mga taong mula pagkabata ay sanay sa pisikal na paggawa. Sa paggawa ng bukid, sa paghuli ng isda, sa pag-akyat ng puno, sa paglalayag ng dagat. Ang katawan nila ay likas na handa para sa digmaan. Samantala, maraming Romano, lalo na ang mga opisyal at senador, ay mga lalaki na mas maraming oras sa politika kaysa sa pisikal na pagsasanay. Ang mga ordinaryong lesyonaryo ay sinanay, oo, pero sanay sa isang partikular na uri ng pakikipaglaban, ang testudo formation, ang shield wall, ang synchronized attack. Sa isang open field, mapanganib ang mga Romano. Sa isang makitid na trail sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, ibang usapin na iyon. Ngayon ilang beses na ninyong naririnig ang salitang barangay. Pero alam ba ninyo kung gaano kasophistikado ang sistemang ito? Ang isang barangay ay hindi lamang isang nayon. Ito ay isang political unit na may sariling batas, sariling leader, ang datu, at sariling uri ng alyansa at digmaan. Ang mga barangay ay hindi palaging nagkakaisa. Minsan nagdidigmaan sila sa isa't isa. Pero ang kawili-wiling bagay dito ay ang sistemang iyon ng inter-barangay conflict ay nagtitrain sa kanila para sa tunay na pakikidigma. Ang bawat lalaking nasa tamang edad ay nakaalam kung paano lumaban. Hindi lamang ang mga profesional na mandirigma, kundi halos lahat. Sa Roman Empire, ang hukbo ay profesional at hiwalay sa sibilyan na populasyon. Sa ating mga ninuno, ang linya sa pagitan ng manggagawa at mandirigma ay halos wala. Ang magsasaka ay maaaring maging mandirigma sa loob ng ilang oras kung kinakailangan. Ito ang tinatawag ng mga modernong military historian na total war readiness. Tiyat ang ating mga ninuno ay nasa ganitong estado nang hindi pa ito nagiging isang teorya sa mga aklat. At ito ang tamang oras para itanong sa inyo, kung kayo ay maging isa sa ating mga ninuno noong panahon na iyon, anong papel kaya ang gagawin ninyo? Mandirigma? Datu? Mangingisda na nagtatayo ng bangka sa gabi at lumalalaban sa umaga? Isulat ninyo sa comments. At kung may nakakaalam ng kasaysayan ng kanilang sariling probinsya o angkan, ibahagi ninyo. Gustong-gusto kong basahin ang mga iyan. Pag-usapan natin ang tubig. Ang Rome ay isang empire na nagtatayo ng mga tulay at aqueduct. Impressive, walang tanong. Pero ang kanilang lakas sa dagat ay nakatuon sa Mediterranean. Isang medyo predictable, medyo controlled na katubigan. Ang dagat na nakapaligid sa Pilipinas ay ibang klima, ibang physics. Ang habagat at amihan, ang dalawang pangunahing hangin ng ating kapuluan, ay hindi lamang pangalan. Sila ay mga puwersa na nagdidikta ng buhay at kamatayan sa dagat. Ang mga mangingisda at mga ngalakal ng ating mga ninuno ay nakaalam kung kailan aayos ang dagat at kung kailan ito magiging bitag. Ang mga Romano? Hindi. Ni hindi nila alam ang mga pangalan ng hangin. Ni hindi nila alam kung ang panahon sa Disyembre ay maganda o mapanganib sa Visayas. Ang kanilang mga trireme, ang kanilang mga warship ay dinisenyo para sa Mediterranean, hindi para sa Pacific Typhoon Zone. Isang bagyo lang, isang malakas na bagyo, at ang fleet ng Roman Empire ay maaaring mawala sa ilalim ng dagat bago pa man makita ng kahit isang lehyonaryo ang dalampasigan ng Pilipinas. Hindi ito haka-haka. Ito ay nangyari sa mga Mongol nang subukan nilang salakayin ng Japan noong 1274 at 1281. Ang pinakamakapangyarihang hukbo sa Asya noong panahon na iyon, 2 beses na sinubukan. 2 beses na tinalo ng bagyo. Ang mga Hapon ay tinawag itong kamikaze, ang banal na hangin. Ang mga Pilipino ay mayroon ding katulad na hangin. Tinatawag lang namin ito ng ibang pangalan. Ngayon, hindi nating maaaring baliwalain ang katotohanan na ang mga Romano ay talagang magaling sa digmaan. Sila ay hindi mga mangmang, kaya gawin nating fair ang pagsusuri. Sa isang hypothetical na sitwasyon, kung ang isang Roman legion ay makakarating sa Pilipinas noong 100 BC, ano ang mangyayari? Unang araw, magtatayo sila ng camp. Ito ang isa sa pinakamagandang gawin ng mga Romano. Ang kastramitasyon, ang sining ng pagtatayo ng military camp sa kahit saang lugar.
Sa loob ng ilang oras, may kuta na silang may mowat, may palisade, may mga watchtower. Impressive. Ikalawang araw, magsisimula silang mag-explore. At dito magsisimula ang problema. Ang bagong kapaligiran, init, halumigmig, hindi kilalang pagkain, hindi kilalang tubig, ay magsisimulang bumagsak sa mga sundalo na galing sa Mediterranean climate. Sa unang linggo, ang ilan sa mga sundalo ay magsisimulang magkasakit. Malaria, dengue, o kung anuman ang katumbas nito noong panahon na iyon. Ang gastrointestinal infections mula sa hindi kilalang pagkain at tubig. Ang Roman medicine ay advanced para sa kanilang panahon, pero wala silang lunas para sa mga tropical disease. Sa unang buwan, ang mga barangay sa paligid ay nakaobserba na sa mga dayuhan. Nagpadala na ng mensahe sa ibang barangay. Naghanda na ng mga ambush points sa mga trail. Nagsimula na ang digmaang hindi makikita ng mga Romano. Ito ang pinakamapanganib na uri ng digmaan para sa isang conventional army, ang hindi mo makitang kalaban. At narito ang isang detalye ng kasaysayan na hindi marami ang nakakaalam. Noong 1574, mga 30 taon lamang pagkatapos ng pagdating ng mga Espanyol, isang malaking puwersa ng mga Insik na pinamumunuan ng pirata at military commander na si Limahong ay sumubok na salakayin ang Manila. Limahong ay may 22 barko at mahigit 2,000 sundalo. Ang mga Espanyol na may tulong ng mga Pilipino, lalo na ang mga mandirigma mula sa mga lokal na barangay, ay nagtagumpay na talunin siya. Hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming sundalo, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng kapaligiran, ng pagkaalam sa lupain at ng tactical flexibility na wala sa mga mananakop na dayuhan. Kung ang isang combined Pilipino-Espanyol na puwersa ay kayang talunin ng 2,000 sundalo ng isang Chinese warlord, anong masasabi ninyo tungkol sa kung paano haharapin ng ating mga ninuno lamang ang isang Roman legion? Hindi haka-haka, katotohanan na nasulat sa kasaysayan. Pag-usapan natin ang espiritual na dimensyon, dahil hindi magiging kumpleto ang larawan kung hindi natin ito isasama. Ang ating mga ninuno ay naniniwala sa mga anito, ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno at ng kalikasan. Bago ang isang malaking digmaan, nag-aalok sila ng mga ritual. Humihingi sila ng gabay. Naniniwala sila na ang lupa, ang dagat, ang hangin ay may espiritu na maaring maging kaalyado nila. Ngayon maaring sabihin ng modernong tao na iyan ay superstisyon lamang. Pero pag-isipan ito ng mabuti. Kung ang isang mandirigma ay naniniwala na ang kagubatan mismo ay nasa kanyang panig, ang kanyang mindset, ang kanyang lakas ng loob, ang kanyang willingness na lumaban hanggang sa huli, ay naiiba. Iba ang loob ng isang taong naniniwala na ang kanyang mga ninuno ay nanonood at sumusuporta sa kanya. Ang morale sa digmaan ay hindi lamang mental. Ito ay pisikal. Ang isang mandirigma na may mataas na morale ay lumalaban ng mas malakas, nagtitiis ng mas matagal, tumatayo kahit nasaktan. Samantala, ang isang Roman legion na layo sa kanilang tahanan, nahawa ng sakit, hindi alam ang kalikasan ng kalaban, hindi alam ang lupain, ang kanilang moral ay bababa. At kapag bumaba ang morale ng isang hukbo, hindi na kailangang talunin sila ng harapan. Hihinto na sila sa kanilang sarili. Kailangan ding pag-usapan ang mga sandata ng ating mga ninuno ng mas malalim. Hindi lang ang kampilan, mayroon ding ang kalis o kris, ang double-bladed wavy sword na may sariling spiritual significance. Ang kris ay hindi lamang sandata. Ito ay may sariling kaluluwa sa paniniwala ng ating mga ninuno. Ang bawat kris ay may pangalan, may kasaysayan. Ang mag-armas ng kris ay may obligasyon, hindi lamang sa labanan, kundi sa pagpapanatili ng dignidad ng armas. Ang bangkaw, ang sibat na ginamit sa hunting at digmaan, mas magaan kaysa sa Roman pilum, mas mabilis na iihagis, mas madaling dalhin sa kagubatan. Ang pana at palaso, na para sa ranged attack. Ang mga palaso ay maaaring nilason, isang kaalaman na mayroon ang ating mga ninuno na hindi mahahati sa pamamagitan ng numero ng sundalo. At ang kalasag, ang shield. Mas magaan kaysa sa Roman scutum, mas angkop para sa mabilis na movement sa kagubatan. Bawat sandata ay hindi aksidente. Bawat sandata ay resulta ng daan-daang taon ng evolution na subok sa totoong digmaan na refine sa bawat henerasyon.
Sige, may ilang katotohanan na kailangan nating aminin. Sa isang open field, face-to-face na labanan, malaki ang tsansa ng mga Romano. Ang kanilang formation tactics, ang kanilang metal armor, ang kanilang engineering, lahat ito ay may malaking kalamangan sa harapan na pakikipaglaban. Pero, at ito ang pinakamalaking pero ng lahat, ang buong punto ng ating mga ninuno ay hindi sila lalabanan kayo sa open field. Dahil hindi nila kailangan, ang militar na prinsipyo na ito ay malinaw sa kasaysayan. Hindi mo kailangang talunin ang kaaway sa pamamagitan ng lakas kung matatalo mo sila sa pamamagitan ng environment, logistics at oras. Ang mga Viet Cong ay nagawa ito laban sa US Army. Ang mga Afghan fighters ay nagawa ito laban sa Soviet Union at pagkatapos ay sa NATO. Ang mga Pilipino mismo ay nagawa ito laban sa Spain sa loob ng daan-daang taon ng paglaban bago ang 1898 at pagkatapos ay laban sa Amerika sa Filipino-American War. Ito ay hindi simpleng pakikipaglaban. Ito ay isang pag-unawa sa fundamentals ng kapangyarihan na ang tunay na lakas ay hindi lamang bilang ng sundalo, kundi ang kakayahang magpatuloy sa paglaban kahit wala kang maliwanag na tagumpay. Nakakaingganyo kayong makita ang mga comments sa ibaba. Anong tingin ninyo? Sino ang mas may kalamangan sa ganitong hypothetical na labanan? At para sa lahat ng nagbabasa ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras. Kasi ito ay isa lamang sa maraming episodes na aming ginagawa tungkol sa kasaysayan ng ating mga ninuno. Kasaysayan na hindi kayo matuturo sa textbook, pero kasaysayan na dapat nating malaman. I-click lang ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng kahit isa. Maraming salamat. Tuloy natin. Bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Julius Caesar, ang lalaking bago mamatay ay nagtagumpay sa Gaul, ang modernong France, laban sa mga Celtic warriors na marunong ding lumaban ng may tapang at kalikasan sa kanilang panig. Nagwagi siya sa Gaul sa pamamagitan ng brutal na strategy, sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga tribo, sa pamamagitan ng paggamit ng superior engineering para palitan ang mga kalaban. Pero ang Gaul ay kapatagan. Ang Gaul ay nakakonekta sa Roma sa pamamagitan ng mga lansangan. Ang Gaul ay malapit. Kung ihahambing sa Pilipinas, na libu-libong milya ang layo sa pamamagitan ng dagat na hindi pa nila kilala. At ang mga Gaulish warriors, mayroon silang katulad na kultura ng pagpapalago ng buhok at pagpapaganda ng sarili sa parada ng digmaan. Ang mga Pilipino, nagtatago sa dilim ng gabi at lumalabas sa inyong likod bago pa man nun ninyo malaman na sila ay naroon. Mahihirapan si Cesar? Oo. Siguradong oo. Pero higit pa doon sa military tactics, merong mas malalim na punto dito na dapat nating dalhin pa uwi. Ang kasaysayan ay palaging isinulat ng mga nagwagi. At sa maraming siglo, ang mga nagwagi sa pagsulat ng kasaysayan ay ang mga Europeo, ang mga Espanyol, ang mga Portuges, ang mga Briton, ang mga Pranses. Sila ang nagdikta kung sino ang sibilisado at kung sino ang primitive. Pero ang katotohanan ay ito, ang sibilisasyon ay hindi isang solong linya na mula sa primitive hanggang sa advanced. Ito ay maraming magkakaibang paraan ng pamumuhay, ng pag-oorganisa ng lipunan, ng pag-unawa sa mundo. Ang ating mga ninuno ay may sariling kalendaryo na nakabase sa bituin at panahon. Mayroon silang sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin, na natuklasan ng mga Espanyol nang dumating sila at natagpuan nila ang halos lahat ay marunong bumasa at sumulat. Isipin ninyo iyan ng mabuti. Sa isang panahon kung kailan ang literacy sa Europa ay pag-aari lamang ng simbahan at ng mga maharlika, ang mga ordinaryong Pilipino ay nagbabasa at nagsusulat. Iyan ay hindi katibayan ng isang primitive na lipunan. Iyan ay katibayan ng isang lipunang may mataas na antas ng cultural development. At ngayon, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, isipin ninyo ang inyong mga ninuno, hindi bilang mga taong naghihintay ng kasaysayan na mangyari sa kanila, kundi bilang mga taong gumagawa ng kasaysayan sa bawat araw ng kanilang buhay. Ang dato na nagpupulong sa kanyang mga pinuno bago ang umaga. Ang babae na nagtatahi ng damit sa liwanag ng niyog na nagniningas. Ang binatang unang beses na hawak ang kampilan, nararamdaman ang bigat nito at naiisip ang responsibilidad na kasama nito.
ang matandang babaylan na nag-aalok ng panalangin sa hangin at sa dagat. Sila ay totoong tao. Hindi mga istatistika sa kasaysayan, hindi mga backdrop ng isang mas malaking kwento. Sila ang kwento mismo. At ang tanong na dinadala natin mula sa episode na ito ay hindi lamang mahihirapan ba si Cesar sa ating mga ninuno, kundi anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon. Ibig sabihin nito na tayo ay nagmula sa mga taong hindi basta-basta natalo, mga taong tumayo sa harap ng mga karibal na mas malaki, mas may kagamitan, mas maraming sundalo, at nagtagumpay sa pamamagitan ng talino, ng kalikasan at ng determinasyon. Hindi ito dahilan para maging palalo. Ito ay dahilan para maging mapagpakumbaba at sabay na mapagmataas sa tamang paraan. Mapagmataas sa ating pinagmulan. Mapagmataas sa ating kasaysayan at mapagmataas sa mga ninuno na lumaban para mabuhay tayo ngayon. Sa susunod na pagkakataon na marinig ninyo ang isang tao na nagsasabing ang mga Pilipino ay walang sariling kasaysayan, bago dumating ang mga Espanyol, alalahanin ninyo ang kampilan, alalahanin ninyo ang baybayin, alalahanin ninyo ang mga bangkang sumakay sa buong karagatan bago pa man malaman ng Roma na umiiral ang Pilipinas. At alalahanin ninyo na ang pinakamakapangyarihang hukbo sa kasaysayan ng kanluran, kung sakaling nakarating sila dito, ay malamang nahaharapin ang pinakamapanganib na kaaway nila, ang lupain mismo, ang dagat mismo, at ang mga taong nagmamahal sa kanila ng higit sa sariling buhay. Ang kasaysayan ay hindi nagtapos sa pagdating ng mga dayuhan. Nagpatuloy ito sa ating mga veins, sa ating mga salita, sa ating puso. Salamat sa pakikinig. At sana lumabas kayo sa video na ito at naramdaman ninyo ng kahit isang sandali kung gaano kalakas ang pinagmulan ninyo. Ang video na ito ay isang artistic reconstruction na ginawa gamit ang artificial intelligence. Ang mga eksena, larawan at visual na inilalaman dito ay nilikha ng AI bilang interpretasyon ng makasaysayang panahon at hindi sila mga dokumentaryong larawan. Para sa eksaktong impormasyon sa kasaysayan, inirerekomenda naming kumonsulta sa mga opisyal na makasaysayang pinagkukunan tulad ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas, ang National Historical Commission of the Philippines at mga akademikong pag-aaral ng mga dalubhasang historyador.